What up, dos? Terrible nga pala dos Dorobo. Sundal niya si 811. Kalbong bordado in the house. Ang inyong malupit na reactionist. Yeah, yeah, yeah. Yon, meron naman tayong, may iba naman tayo ng kwento na i-react. Dito tayo sa channel ni Unlimited Basketball. Yan, favorite sports ko yan. Kung di nyo tatanong, may liga ako sa basketball. Dati akong varsity ng baseball. Hindi, may liga ako sa basketball. Idol natin yan sila. Yung malaki, sino nga yun, yung mahaba galamay na bata, si Yao Ming. Hindi, syempre, yung ating pambatong si Kai Soto. Sinusubaybayan ko yan. Tsaka yan, si Renza Bando. Di ba pang mga malupit na Pilipino athlete sa buong mundo na nagpapakitang gilas. Yun, eto ngayon, meron tayong i-review at i-react. Eto na, SBP, paya sa starting five ni Coach Tim Cone. Si Coach Tim Cone yung bumalit na coach kay, yung coach na, sino nga yun? Pangalan? Chot Reyes, yan. Yan, pinalitan siya kasi wala siyang kwentang coach, yun. Ito yung pumalit sa kanya, si Tim Cone yun. Sana, magtuloy-tuloy yung, maging maganda yung nila. Abang tawag dyan, ang mission nila sa Asian Games, sana maging successful, yo. Makuwasan lang gintong medalya. Go, 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 Coach Tim Cone. Yun, pahinga natin ang kanyang content para magkaroon tayo ng idea. Kung trip nyo yung mga ganitong klaseng content, Unlimited Basketball, subscribe nyo yan. I-click nyo rin yung notification bell para update kayo sa mga ganitong klaseng sports balita. At syempre, kung di pa nakasubscribe sa akin, mag-subscribe din kayo. Game. So narito na po ang Gilas update natin. Starting 5 ng Gilas para sa Asian Games. Mas lumakas pa nga. Ito pa po ang ating update ngayon. 48 hours nang nakalipas. Pagkatapos nga pong magbigay or mag-appeal ang SPP at si Coach Tim Cone sa 4 na player na na-deny sa Hago. So una natin pag-uusapan ito nga pong appeal letter ng Gilas Pilipinas. Pangalawang araw na po ngayon, yun din ang sinabi sa press conference ng SPP kasama si Coach Tim Cone. Ngayon po ay tila negative ito at malabong maaprubahan dahil kung matatandaan po ninyo, nung nakaraang araw lamang ay inasar-asar pa ni Abueva ito ang si Yao Ming na isa ding miyembro ng Hagop or ng Asian Games. So paano tayo maaaprubahan kung nauna yung inis ng ating mga player na na-denied dito sa Asian Games kaysa hintayin yung resulta. So ang mangyayari dito parang negative na to, malabo na pong maaprubahan pa dahil siyempre ilang araw na nga lang magsisimula na ang Asian Games. So 23 ang magsisimula pero ang unang laban ng Gilas Pilipinas ay magsisimula naman ng September 26. Sabi ba talagang masalagaw itong mga sar no? So unang laban yan, Ngayon po, etong starting 5 ng Gilas Pilipinas ay talagang makikita nating may laban po dito sa Asian Games at mas lalo pa nga lumakas. So hindi ko na patatagalin, unahin na nga po natin sa ating starting 5 ang first player po nakasama sa starting 5. Unang-una na nga po sa ating listahan ay si Scottie Thompson. Si Scottie Thompson po ay maaasahan natin bilang isang magaling na gwardiya talaga at nagpakitang gilas din dito nga po sa kakatapos labang na FIBA World Cup. Nakita nyo naman matindi talaga bilang gwardiya itong si Scottie. Maliksi, mabilis at sanay na sanay talaga. All around yan. Tsaka ang kagandahan si Scottie, bukod sa maliksi, mabilis, may depensa yan. Di gaya ni iba, tamad pa superstar. Humawak ng bola. So kapag nakasama ito or kasama talaga ito sa lineup sa starting 5 ay mas malaki yung chance natin na sa atin mapunta lagi ang bola lalo na kapag critical at mga crucial game. So titignan natin mabuti yung mga chemistry na makakasama dito sa starting 5. Po pangalawa natin bilang isang shooting guard. Etong shooting guard natin ay kakapasok lang din matapos nga pong ma-denied itong 4 na player ng Gilas Pilipinas na hindi nakasama sa Asian Games. Si Marcio Lassiter. Maraming nagsasabi bakit daw si Marcio Lassiter. Hindi, para sa akin, deserve niya naman yan. Marcio Lassiter, isa sa mga shooter yan. Kailangan na shooting ng Philippine team nung nakarang wala yung mga shooter bilang mo lang Kailangan tsaka yung experience nito hindi na matatawaran. Marami naman daw pwedeng ipalit doon nga sa Final 12. So nakita naman natin may shooting skills to, magaling din tumira ng tres at magaling din siya gumarya. Kaya nga siya bilang isang shooting guard ay maaasahan. May depensa pa.
So walang question dito kay Marcio Lacerda dahil marami na itong napatunayan. Kasama na dyan ang kanyang mga international games. So hindi natin pwedeng i-question yan. So pangatlo sa ating lineup, no, walang iba kundi ang ating naturalized player na kahit galing lang o kahit may injury pa, hindi pa Yan si Brawley. Deserve ni Brawley to. Walang duda yan. Isa sa mga pinakamagaling na import na pumasok sa PBA ito. 100% fully recovered ay gustong-gusto talagang makapagbigay ng karangalan sa bansang Pilipinas. Walang iba kundi si Justin Brawley Noyfi. Itong si Justin Brawley, ano lang to, born and raised American pero may pusong Pinoy ito. Maaasahan po natin ito at talaga namang very tried and tested na sa mga tournament o sa mga liga, lalo na sa mga international. So makikita natin yung magandang chemistry kasama itong si Scotty Thompson, Marcio Lacerda at si Justin Brawley. So sa pang-apat naman natin, no, power forward natin, walang iba, ito rin ating isa pang naturalized player. Pwede dalawang naturalized player. Si Hans Kwame to eh. Ito, solid rin to, bata pa to. Tsaka magaling dumepensa rin to. Bukod sa magaling dumepensa, sa ilalim, makakasahan mo talaga to. Kasi athletic to eh. Bata pa kasi. Pero, mas okay siguro kung, Edu, no? Ito yung sentro, si Edu yung power forward, no? Para mga young athletic, big man, di ba? Na si Angelo Cuame. So kung makikita nyo, matindi yung magiging partisipasyon o chemistry ng apat na player na ito, which is alam naman natin, nagkaroon na sila ng team noon, no? Nakakapaglaro na sila magkakasama, so hindi na mahirap sa kanilang kapain yung chemistry. So ito yung pinaka-last one natin na maaasahan natin at nagpakitang gilas din sa kakatapos nga lang po na FIBA World Cup, no? Ang ating sentro na talagang veterano na sa PBA at lagi nagagamit sa mga international. Ito walang duda rin to kasi kung karanasan lang yung di ba, pinakita niya sa World Cup yung karanasan, pinakita niya. Hindi gan naka forma si Kai Soto tapos siya yung talagang inasahan ng gilas noon kasi iba na rin tong karanasan pagiging veterano nito. Tsaka malaki to, 6'10 to. Yung walang iba kundi si Junbar Pajardo, no? Ang laking big man natin ito, no? Hindi man siya kasing laki ni Kai Soto, pero magkaiba talaga sila. At nakita naman natin, iba yung laruan ng veterano sa hindi pa masyadong magagaling, no? Kaya ito si Junbar Pajardo, pasok na pasok talaga ito sa starting five dahil kinakailangan natin ng malaking sentro at malakas ang pangangatawan. So ngayon, naabangan natin yung mga iba pang updates ng Gilas Pilipinas at malamang sa malamang yung resulta ng appeal ng letter para sa apat na player na na-denied ay mag-negative dahil pinangunahan na agad, no, ng ating mga Gilas player at masyado silang naiinis, hindi sila makapaghintay. Pero magkagayon man, ma-reject man yun, hindi man yun maaprubahan, okay na ang final third ng Gilas Pilipinas para sa Asian Games. So suporta na lang ng mga Pilipino kinakailangan para tayo ay manalo at wag nating i-bash si Coach Tincon at ang kanyang lineup, manalo man or matalo. So patuloy ko kayong i-update and please huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe for more Gilas updates. Mark? Yun. Tapos na yung content. Kung meron kayong mahilig kayo sa mga ganitong klase ng content or news kay Unlimited Basketball, yan. About sports, about Gilas, about everything na related sa sports, dyan. Mag-subscribe lang kayo sa kanya. Yun, may lobat na ako. Kailangan natin i-charge. Hindi ka man nag-warning. Yun. Kung meron kayong kung gusto i-review sa akin, yun, comment lang kayo sa baba, mga tol. This has always been your reviewer, your reactionist, walang iba, Kalbong Bordado in the house, yeah. Salamat sa suporta. I'm out.